Kung maalala ninyo mga kapatid, sinagot natin yung tatlong katanungan na mahirap daw sagutin at di masasagot. At ginamit natin ang mga aklat pa ng Seventh-day Adventist upang patunayan na yung pahayag niya ay nakabatay sa hes estore. Kung sa Cebuano pa, estoryahe. Kaya, sabi ng kasama niya, dapat sagutin daw niya ako punto por punto. Pero alam niyo ba, ang sagot niya ni isa, walang tumamang punto. Bakit? Ito, ngayon, isa-isahin mo at sagutin mo yung mga akusasyon at paratang sa iyo ni Brother Wendell Talibong na ikaw daw ay may mga sinabi na wala sa history. Ang kanyang title sa iyo ay His Story. So now, maglabas ka ngayon ng mga ebidensya doon sa mga tatlong punto mo na ito ay batay sa history at hindi lamang istoryahe na ginawa mo, Brother Denmark. Umpisahan natin. Umpisahan na daw nila, no? Na dapat ang ilabas yung batay talaga sa history. Yung tatlong punto niya, yun ang malinaw na instruction. Pero para sa mga bago lang nagsubaybay, ano po ba yung unang punto na mahirap sagutin pero siya mismo ang ating pinasagot? Okay, ito. Tatlong tanong, never nilang masasagot. Bakit putol ang apostolic succession? Yon, bakit putol ang apostolic succession? Kaya, batay din sa kanyang pahayag, putol nga ba? Siya ang nagpahayag nito. The true church is also called apostolic because she goes back without a break to the apostle because she believes and teaches all the apostle believe and taught and she is guided and governed by their lawful successors. Ngayon, itong ating simbahan ay itinatag kay San Pedro. Noon pa, malinaw na sinabi mula mismo sa bibig ni Bro Denmar na merong unbroken line of succession. Ano yung pangalawang punto na katanungan na mahirap daw sagutin? Yung pangalawa, kung maalala ninyo, kailan sumulpot ang Santo Papa? Kailan sumulpot ang Santo Papa? Kaya siya ang ating pasagutin, kailan sumulpot? Listahan ng mga Santo Papa mula kay San Pedro, walang putol na succession mula kay San Pedro. Yan ho ipinatutunayan dito, no, ng kasaysayan according dito sa Information Almanac, no? Ayan, Information Almanac page 296, published year 1968. No, yan. So Catholic Church. Okay. Ayan. So merong unbroken line of succession na naman mula kay San Pedro, ang unang papa. Galing mismo sa kanyang bibigyan. Ano yung pangatlo? Kung maalala ninyo, ito ang pangatlo. Pangatlo, kailan sumulpot ang Roman Catholic Church? Kaya kailan nga ba sumulpot ang Roman Catholic Church? Siya mismo ang pasasagutin natin. Bakit siya tinawag na Catholic? Dahil, no? Ayan, tinawag siya na Catholic dahil ang sabi ng ating Panginoong Kristo ay palalaganapin ang Ebanghelyo. That's why we are Catholic. No? Yan. From the word kataholes, ecclesia, kataholes. Ayan. So sila, putol-putol, chap-chap. Sa atin meron, ecclesia, kataholes. May mababasa ba silang ganyan? Wala. Di ba? Nasa Acts chapter 9, wala silang mababasang ganyan kasi wala naman sila sa Biblia. Sino pala yung pinapatay dati ni Nero Caesar? Sabi dito sa World History ni O'Brien, page 138, the principal reason why the Roman state tried to crush that church with, ano yung church niyan? Sabi dito, was a political reason. It forbids the Catholic Church to exist.
In the year 64 to 68 AD, Nero Caesar started the persecution of Christians. Ano daw ang tawag sa simbahan ng mga Kristiyano? Catholic Church. Tapos, ang digmaan natin. Ayan, kasaysayan pa lang. Sa batay sa kasaysayan, tapos na ang digmaan. Iyon ang mga punto, mga kapatid. Pagkatapos, ginamit ko itong, malala nyo ang aklat nila dahil sa pahayag niya, sa first 5 century, ay walang papa daw na nag-exist. Pero, batay sa National Sunday Law na aklat, ito ang mabasa natin sa pahina 36, Pope Sylvester and the church leaders pronounce the Bible Sabbath as a relic from the Jews. Ngayon, anong sabi ng kasama niya? Dahil iba pa mga aklat ng SDA ginamit natin para mapatunayan na di nakabatay sa hes estore, dapat sagutin daw yung 3 punto. Yun ang instruction, ha? Malinaw ang instruction. Sagutin ang 3 punto para ipakita na nakabatay talaga sa history at hindi sa hes estore. Alam nyo ba? Hindi niya sinagot ang issue na siya mismo ang nagpaliwanag. Ginamit natin yung pahayag at yung mga aklat nila. Bagkos, kung mapansin ninyo, naglikha siya ng bagong issue. Eto, pakinggan ninyo. Okay, so number 1 ito. Sabi niya, no, meron daw papasi. Ito Wendell, magkatapatan tayo. Ikaw mismo nagsabi na ang Papa ay nagmula sa College of Bishops. Pero ito, College of Bishops na ito na sinasabi mo, no, hindi ito yung forma ng government, no? Hindi ito yung forma ng government na gusto ninyo o yung meron kayo. Bakit? Ito sa isang aklat, referensya. Ito, aklat nyo po, Catholic Discussion of Seventh-day Adventism. Ito sasagot sa inyo, ha? Libro ninyo. Ito ang Santo Papa ninyo. Babasahin natin, ha? Basahin natin. Ito ang Santo Papa ninyo. Basahin natin. Sabi dito, ito, ha? Basahin natin. Encyclical letter. Encyclical letter of Pope Leo XIII on June 20, 1894. Sabi diyan, we hold upon this earth the place of God Almighty. Mga kapatid, galing mismo from the mouth of the horse. No? From the mouth of the horse, mga kapatid. No? Na ito palang Santo Papa, Brother Jezreel at saka Brother Moses, itong Santo Papa pala ng, sabi nila, Bishop of Rome. Yan mga kapatid, napansin nyo ba? Di po ba malinaw ang instruction? Ang instruction sa kasama niya, sagutin mo yung pahayag ko, punto por punto. Lumikha siya ng bagong issue. Iniwasan niya. Ano pa yung unang punto? Balikan natin kung nasagot ba niya. 3 tanong, never nilang masasagot. Bakit putol ang apostolic succession? Bakit putol ang apostolic succession? Ginamit din natin ang kanyang pahayag. Putol nga ba? The true church is also called apostolic because she goes back without a break to the apostle because she believes and teaches all the apostle believe and taught, and she is guided and governed by their lawful successors. Ngayon, itong ating simbahan ay itinatag kay San Pedro. So, malinaw. Gagamitin natin yung term niya. From the mouth of the horse. Siya mismo ang nagpahayag niyan. From the mouth of the horse. Lumikha ng bagong issue. Anong issue niya?
Sasagutin natin ito mga kapatid dahil mahilig talaga ito sila na kumuha lang ng kapiraso at sila nang bahala mag-interpret. Bakit? Okay, so number 1 ito. Sabi niya, no, meron daw papasi. Ito Wendell, makatapat. Tinatawanan pa niya dahil sabi niya, walang papasi na nag-exist sa first 500 century. Ano tong nabasa sa dalawang aklat nila? Iniwasan niya. Bagkos, naglikha ng bagong isyo. Encyclical letter ng Papa daw. Okay, so number 1 ito. Sabi niya, no, meron daw papasi. Ito Wendell, magkatapatan tayo. Ikaw mismo nagsabi na ang Papa ay nagmula sa College of Bishops. Pero ito, College of Bishops na ito na sinasabi mo, no, hindi ito yung forma ng government, no? Hindi ito yung forma ng government na gusto ninyo o yung meron kayo. Bakit? Ito sa isang aklat, referensya. Ito aklat nyo po, Catholic Discussion of Seventh-day Adventism. Ito sasagot sa inyo libro ninyo. Libro ninyo. Ito ang Santo Papa ninyo. Babasahin natin Basahin natin. Ito ang Santo Papa ninyo. Basahin natin. Sabi dito, ito, basahin natin. Encyclical letter. Encyclical letter of Pope Leo XIII. On June 20, 1894. Sabi diyan, we hold upon this earth the place of God Almighty. Mga kapatid, galing mismo from the mouth of the horse. Ngayon, ang term niya, from the mouth of the horse, iniwasan ng horse ang isyo niya. Lumikha ng bagong isyo. Pero sagutin natin, itong encyclical letter na ginagamit niya at meron pang isang aklat daw ng Katoliko na ginagamit nila, sasagutin natin. Ito ay punto por punto. Hindi yung sagot na wala namang tatamang punto sa inihayag niyang una na sinagot natin. Una, sasagutin natin mga kapatid dahil ginagamit nila yung encyclical letter ni Pope Leo XIII noong, binanggit niya, June 20, 1894 mga kapatid, na may part yon na we hold upon this earth the place of God Almighty. So ang encyclical letter na ito ay ang Proclara Gratulationes Fablici, na tumatawag ito sa reunion ng Eastern and Western churches into the unity of one faith. Pero alam nyo ba ano ang aktong nakasulat dito? Ito, ipakita ko mga kapatid, ang aktong nakasulat sa pinagchap-chap nila. Ito ang mabasa sa encyclical letter ni Pope Leo XIII. But since, ito ang kanilang quotation, we hold upon this earth the place of God Almighty, who will have all men to be saved and to come to the knowledge of the truth. And now that our advanced age and the bitterness of anxious cares urged us on towards the end of common to every mortal, we feel drawn to follow the example of our Redeemer and Master Jesus Christ, who, when about to return to heaven, implored to God, his Father, in earnest prayer that his disciples and followers should be
of one mind and of one heart. I pray that they all may be one, as thou, Father, in me, and I in thee, that they also may be one in us. Yon mga kapatid, ang part sa encyclical letter noong Hunyo 20, 1894, at kinuha nila yung quotation, we hold upon this earth the place of God Almighty. At pagkatapos, yun na. Sila ang nag-interpret sa hindi nila alam. Dahil sa quotation na we hold upon this earth the place of God Almighty. Gusto nilang ipalitaw nito mga kampo ni Ellen Goldwhite na ang Papa ay nagpakilalang Diyos na dito sa lupa. Mali. Bakit? Kung tama yung maling unawa nila na ang Papa ay nagpakilalang Diyos, bakit ang karugtong ng encyclical letter na pinakita natin mga kapatid? Tinutumbok ang ating Panginoong Hesukristo na ano daw? Our Redeemer and Master. Di maaari na ang nagpakilalang Diyos ay merong kilalaning master. Ibig sabihin, merong mas mahigit pa sa Kanya. Kaya, mali ang unawa nila. Ang quotation nila mga kapatid at ang unawa nila na we hold upon this earth the place of God Almighty ni Pope Leo XIII sa encyclical letter noong Hunyo 20, 1894. Sa Catholic point of view, ang quotation na yan ay tama. Na we hold upon this earth the place of God. Bakit tama? Dahil sa Catholic, naniniwala tayo na ang Papa ay kahalele, Vicar of Christ, kahalele ni Kristo. Sa pangangasiwa sa iglesia dito sa lupa. Ibig sabihin, representative of Christ. So, what does a representative do? He holds the place of the person he represents. Kaya napakalayo sa baluktot nilang unawa na ang Papa ay nagpakilalang Diyos. Sa quotation na ito mga kapatid, Pope Leo XIII is just reaffirming his position as Christ's representative like a prime minister on earth. Bakit? Alam naman natin, sa Biblia, ang ating Panginoon Jesucristo ang Good Shepherd. Di po ba? Sa Biblia, napakalinaw yan. I am the Good Shepherd. Pero ang pagngasiwa sa mga pagiging pastol ng mga tupa, malinaw yan sa Biblia, ibinigay niya kay San Pedro. Feed my sheep. At sa Jeremiah, I will give you a pastor with all my heart, 3:15, and he will feed you with knowledge and doctrine. Kaya, yung quotation na ginagamit niya sa encyclical letter, matagal na yun. Matagal na yung sinagot. Pero hindi punto sa 3 punto daw na mahirap sagutin. At ano pa yung punto na mahirap daw sagutin? Balikan natin siya. Kailan sumulpot ang Santo Papa? Kailan sumulpot ang Santo Papa? Di ba? Anong sagot niya? Ito ang gustong ipasagot sa kanyang kasama. Listahan ng mga Santo Papa mula kay San Pedro, walang putol na succession. So mula kay San Pedro, walang putol na succession. Gagamitin natin ang term niya, from the mouth of the horse. Ano daw? From the mouth of the horse? Listahan ng mga Santo Papa mula kay San Pedro, walang putol na succession. So from the mouth of the horse. At ano yung pangatlo na mahirap sagutin? Pangatlo, kailan sumulpot ang Roman Catholic Church? Kailan nga ba sumulpot ang Roman Catholic? Di po ba? Ito ang dapat sagutin niya. Bakit siya tinawag na Catholic? Dahil, tinawag siya na Catholic dahil ang sabi ng ating Panginoong Kristo ay palalaganapin ang Ebanghelyo. That's why we are Catholic. Yan. From the word kataholes, Ecclesia, kataholes.
Ayan. So sila, putol-putol, chop-chop. Sa atin meron, Iglesia Kataholes. Oh, may mababasa ba silang ganyan? Wala. Oh, di ba? Nasa Acts chapter 9, wala silang mababasang ganyan kasi wala naman sila sa Biblia. Oh. Sino pala yung pinapatay dati ni Nero Caesar? Sabi dito sa World History ni O'Brien, page 138, the principal reason why the Roman state tried to crush that church with, ano yung church niyan? Sabi dito, was a political reason. It forbids the Catholic Church to exist. In the year 64 to 68 AD, Nero Caesar started the persecution of Christians. Ano daw ang tawag sa simbahan ng mga Kristiyano? Catholic Church. Tapos, ang digmaan natin. From the mouth of the horse, tapos na ang digmaan natin. Kaya ito ang mga punto na instruction ng kasama niya na dapat sagutin. Balikan natin ha. Ngayon, isa-isahin mo at sagutin mo yung mga akusasyon at paratang sa iyo ni Brother Wendell Talibong na ikaw daw ay may mga sinabi na wala sa history. Ang kanyang title sa iyo ay His Story. So now, maglabas ka ngayon ng mga ebidensya doon sa mga 3 punto mo na ito ay batay sa history at hindi lamang istoryahe na ginawa mo, Brother Denmark. Umpisahan natin. Okay, tingnan natin kung meron bang punto si Denmark, mga kapatid, sa request ng kaniyang kasama na dapat sagutin niya punto por punto. Abay di, iniwasan. Iniwasan ni Denmark. Bagkus, gumawa ng bagong issue. Ano yung issue? Dagdag pa niya. Ito. The Pope is not only the representative of Jesus Christ, he is Jesus Christ himself, hidden under the veil of flesh. Catholic National, July 1895. Siya daw ang Panginoong Kristo mismo. Nako, mga kapatid, may nagpapakilalang siya ang Kristo. At hindi nagpakilala si Pedro ng ganito, mga kapatid. Ayan. Ang request ng kasama niya na sagutin punto por punto kung nakabatay ba si story, batay sa paggamit niya ng mga quotation na yan. Ano sa palagay nyo? Nasagot man niya? Hindi. Naglikha ng bagong issue. Halimbawa, yung issue na sinabi niya na the Pope is not only the representative of Jesus Christ, he is Jesus Christ himself. At nasa Catholic National daw yan, July 1895. Alam nyo ba? Yung paulit-ulit na issue ng mga Seventh-day Adventist na yung pahayag na yan na the Pope is not only the representative of Jesus Christ. He is Jesus Christ himself na nasa Catholic National July 1895. Alam nyo ba, mga kapatid, isang protestanteng pamantalaan ang naghayag niyan na ang pamagat Church Review sa England noong October 3, 1895. Yun ay nag-akusa kay Cardinal Sarto na umano'y nagpahayag ang Cardinal Sarto na Cardinal sa Venice noon bago siya na-elect na Papa, na-elect siya sa pagkapapa noong 1903, mga kapatid. Pero alam nyo ba kung ano ang pahayag ni Cardinal Sarto kung tingnan natin? Ito ang pahayag ni Cardinal Sarto na minadjik ng mga anti-Catholic. Ito ang pahayag niya. Napansin niyo? The Pope represents Jesus Christ himself and therefore is a loving Father. The life of the Pope is a holocaust of love for the human family. His word is love. Love his weapon. Love the answer he gives to all who hate him. Love his flag. That is the cross.
with signs, the greatest triumph on earth and in heaven. Napansin nyo ba? Paano nila minadjik? Yung pahayag, ulitin ko, na the Pope is not only representative of Jesus Christ, he is Jesus Christ himself, na nakasulat daw sa Catholic National, mga kapatid. Ang katotohanan, nasa Church Review ng England yan, Protestante, na napublish noong October 3, 1895. Galing yan sa anti-Catholic. So, ang kotisyon na inilabas sa English Protestant Publication, October 3, 1895. At hindi yan Catholic publication, mga kapatid. At lumalabas din yan sa Protestant Magazine na ang title ay Evangelical Christendom noong January 1. So, malinaw yung aktual na pahayag ni Cardinal Sarto na minadjik nila, mga kapatid. Hindi sinabi na the Pope ay siya mismo si Kristo, kundi ang sinabi niya nang napili siya sa Santo Papa, actual words of Cardinal Sarto na naging Pope Pius X, he only became Pope sa taong 1903. At ang pahayag niya, the Pope represents Jesus Christ. Hindi sinabing, he is Jesus Christ. Minadjik lang yan nila. At yung paulit-ulit nila na sinabing Catholic National daw umano, mga kapatid, alam nyo ba, wala tayong makita na publication na ang pamagat ay Catholic National. Ngunit meron tayong publication na ang pangalan ay National Catholic Register. Ito ay oldest Catholic newspaper sa United States na nagsimula ang publication noong taong 1927. Yun. At hindi lang, kung mataas kasi itong pahayag ni Bro Dinmar, alam nyo, umabot pa siya na si San Pedro hindi kumain ng baboy. Hindi naman yan ang issue. Napansin nyo, iniwasan nila. Pero bakit kaya na mahilig silang gumawa ng ganito, mag-imbento ng ganito? Bakit? Una, naalala nyo, mga kapatid, may ipinakilala ang kanilang pastor noon na bishop daw ng simbahang Katoliko, ngunit hindi pala totoong bishop. Ito, ipapakita ko sa inyo, para po kayo na mismo, kasi sabihin nyo, gawa-gawa ko lang, ang cardinal mismo o bishop ay naghamon sa inyo, sa akin, sa ating lahat. Tulungan lang daw siyang maghanap from the Bible and Bible alone, na nagsasabi ang linggo ay dapat ipangilin. Magbibigay siya ng premyo sa iyo ng $1,000. Paki-play, please. I have repeatedly offered $1,000 to anyone who can prove to me from the Bible alone that I am bound to keep Sunday holy. There is no such law in the Bible. It is a law of the Holy Catholic Church alone. The Bible says, remember the Sabbath day to keep it holy. The Catholic Church says, no, by my divine power I abolish the Sabbath day and command you to keep holy the first day of the week. Baka sabihin ninyong naninira lang ako, o kaya sabihin nyo gawa-gawa ko lang. Ayun. Bishop ng Catholic Church na mismo ang nagsabi na it's not coming from the Bible ang pangingilin ng araw ng linggo. alam nyo ba, mga kapatid, na batay sa pahayag na yan, na bishop ng Catholic Church ang nagsabi at nakasuot talaga ng abito ng obispo,
daming nag-message sa akin kung totoo bang obispo ito. Kaya, ni-research natin. At nang nadiscover natin, abay, artista lang pala yun. Batay sa pahayag ni Pastor Cesar Dizon, pinakilala ba niya na obispo? Na, malinaw naman yung pahayag niya. Bishop mismo ninyo ang nagsabi noon. Pero, nang nadiscover natin, napiki pala, alam nyo anong palusot? Ito. Sabi ni Mr. Talibong, ipinakilala ko raw na yung bishop na nagsasalita ay ipinakilala ni Mr. Dizon. Mr. Talibong, hindi ko pinakilala na yung tumayo doon na aktor, yun talaga ang bishop. Ang tinutukoy kong ipinakikilala ko doon ay yun pong sinabi ni Enright na isang priest din po doon na kung saan siya mismo naghamon. O, see? Di daw niya ipinakilala. Okay, sige. Balikan natin kung di ba ipinakilala. Ipapakita ko sa inyo para po kayo na mismo, kasi sabihin nyo, gawa-gawa ko lang, ang kardinal mismo o bishop ay naghamon sa inyo, sa akin, sa ating lahat. Tulungan lang daw siyang maghanap from the Bible and Bible alone na nagsasabi ang linggo ay dapat ipangilin. Magbibigay siya ng premyo sa iyo ng $1,000. Paki-play, please. I have repeatedly offered $1,000 to anyone who can prove to me from the Bible alone that I am bound to keep Sunday holy. There is no such law in the Bible. It is a law of the Holy Catholic Church alone. The Bible says, "Remember the Sabbath day to keep it holy." The Catholic Church says, "No. By my divine power, I abolish the Sabbath day and command you to keep holy the first day of the week." Baka sabihin ninyong naninira lang ako, o kaya sabihin nyo gawa-gawa ko lang. Ayun, bishop ng Catholic Church na mismo ang nagsabi na it's not coming from the Bible ang pangingilin ng araw ng linggo. Oh, so, bishop na umano. Pagkatapos sinabing hindi pinakilala na bishop. Walang pagkakaiba sa paulit-ulit nilang imbentong aral na sa tiara ng Papa ay nakasulat talaga Vicarius Filii. Ito. Kung atin pong titingnan, ito ay makita mo mismo sa ulo ng Pope na ang layer ay 3. Diyos sa langit, sa lupa, even to the lower region. Kopyahin ating tingnan mga kapatid. Ito yung title niya. Ang sabi ng Biblia, bilangin ang kanyang pangalan. And that's the title name. Name niya yon, title name niya. Titulo niya, pangalan pa niya. The Papacy's title, Vicarius Filii. Kalalabasan kapatid, 666. Bakit? Vicarius, 112. Total mo. Filii, 53. D, 501. Total mo, 666. O, see? Nakasulat yan umano sa tiara. Vicarius Filii, may total pa sila. Pero, nang nagdiscover, napiki pala sino ang naglagay ng Vicarius Filii from the mouth of the horse. May isang evangelist pumunta sa Roma, sa Vatican. Nakita nila doon yung tiara, yung korona ng Pope. At sa korona ng Pope, pinicturan niya ito. Ang picture, bit-bit niya pa uwi. Nakita ng isa sa mga artists. Ang ginawa ng artist, doon sa korona ng Pope, tiara ang tawag, ang ginawa niya, nilagyan niya ng Vicarius Filii para lang ma-illustrate. Wala doon sa tiara. Pero dinagdagan niya ng word na Vicarius Filii. Ngayon, ito pong picture na ito, nilagay sa query column. Question and answer ito sa Mystery Magazine. Ang tanong, meron bang original picture sa tiara ng Pope na merong Vicarius Filii? Ang sagot po ng Ministry Magazine, meron ipinadala na ang term na ginamit nga nila ay dubious picture of tiara. Bakit dubious, kapatid? Ang kwento ganito. Years ago, merong isang evangelist nagsecure ng pictures of tiaras of the Pope.
Ang ginawa ng artist nito, number 4, inattempt niya, ginawa talaga niya. Nag-re-illustrate siya. Yun ang purpose niya. Na mayroong pangalang Vicarious Felidi. Just for illustration. Pero sa pag-illustrate niya, di nagustuhan ng General Conference o ng magazine. Kasi ang picture altered. Anong ibig sabihin ng altered? Dinagdagan. Hindi na yung original. Nabago ngayon. Sinadmit niya ito. Ang ginawa ng magazine, ng Ministry Magazine, I would say, nagkaroon sila ng personal examination sa tiara, picture. Kanilang dinesisyonan, failed ito. Hindi karapat-dapat. Bakit? To disclose sa picture na may Vicarious Felidi. Kasi wala naman talaga sa picture. Na ngayon, hindi natin yan inilalayo, mga kapatid, mga kaibigan. Hindi po natin yan itinatanggi. So, yun mga kapatid, no? Napansin niyo, yun ang sinubukan nila na i-rebut daw. Malinaw naman yung instruction para ipalitaw na nakabatay si Dinmar sa history at hindi sa estoryahe. Kaya, sa kanyang rebuttal, iniwasan niya, mga kapatid. Naglikha pa ng bagong issue. Bakit kaya iniwasan nila? Kaya, sinagot lang natin, dahil alam nyo naman, ang kasinungalingan, pag ito'y palaging inulit-ulit, ay magmukha talagang parang katotohanan, lalo na sa ating mga kapatid na kulang ang kaalaman. To make His message known is our responsibility. So here we are to pledge our lives to the Lord of eternity.